Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Modernization, ayan. Balik tayo rito kasi marami pong nagko-comments po sa akin doon sa mga recent vlogs ko, lalong-lalo na dito sa mga jeepneys, no? Doon sa phase out nila or doon sa pag-alis sa kanila sa lansangan. Ngayon, ang sabi po nila, ayaw ko daw po sa pagbabago. Ayaw ko raw po nga makita silang nasisiyahan, nasasarapan dahil malamig yung kanilang mga sinasakyang public utility vehicle. At sabi nga nila, pag bumaba sila doon sa mga minibus na yan, ay nandoon sila sa bangketa. Safe na safe daw sila. Unlike doon sa mga jeep, pagbaba nila ng jeep, nakayuko na daw sila at nasa gitna pa sila ng kalsada. May katwiran po kayo, wala po tayong problema doon. Hindi naman po tayo tumatanggi. Kung yan ang talagang mabubuo, yan yung mangyayari, wala po tayong magagawa dyan. Sabi nga doon, inevitable po yan. Pero mga kapatid, yung pong nagsasabi sa akin na ako daw po ay hindi sa pagbabago, nagkakamali po kayo. Ang gusto nga po natin talaga yung pagbabago. At yung pagbabago po na yun ang gusto ng buong mundo. Yun ang gusto ng Paris Agreement. Yun ang gusto ng COP28. Ano po ba yung pagbabago na yun? Sabi po ng mga scientists, pagdating ng 2050, dapat po wala na yung mga internal combustion engine na yan, yung mga sasakyan na gumagamit ng diesel at ng gasoline. Pero himayin natin mga kapatid. Ito, ang tunay po na pagbabago ay itong ang gusto po ng Paris Agreement. At dito tinalakay po nila yung climate change. Tinalakay po ang global warming. Mga kapatid, napakatindi po ng mangyayari daw sa mundo kapag hindi natin napababa ng 1.5 degrees Celsius. By 2040, dapat po yung init ng buong mundo na ngayon ay 2 degrees Celsius. By 2040, dapat po ay bumaba yun pagdating ng 2050 at maging 1.5 na lang po. Napakalaki daw po ng mangyayaring trahedya o dilubyo sa buong mundo. At kapag po ito daw po ay umabot pa ng 3 degrees, ay magugunaw na raw yata ang mundo. Napakaraming mangyayaring mga trahedya. 3 degrees. It can be the difference between snow and sleet, wearing a jacket or not. In your day-to-day life, it may not seem significant, but 3 degrees of global warming would be catastrophic. Heat waves, droughts, extreme precipitation, even fire. 3 degrees of warming is really disastrous. The scary thing is, the world is well on its way there. Since the Industrial Revolution, the Earth has warmed between 1.1 and 1.3 degrees Celsius. This is a problem that babies you pass in the street will have to live with. Children born today are up to 7 times more likely to face extreme weather than their grandparents. If global temperatures do rise by 3 degrees, what would their world look like? At dahil nga po dito, sinika po ng Paris Agreement, kasama na dyan ang napakaraming bansa. Nagsama-sama dito sa Paris Agreement para pag-aralan nila itong climate change. At isa sa napag-aralan sa climate change, mga kapatid, ay by 2040, dapat yun na yung peak, yun na yung pinakamataas, 2 degrees. At pagdating po ng 2050, pababa na po yan. Yung init na yan, by 1.5. So yun po ang goal. By 2030, kailangang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa mundo. Yan ang babala ng mga eksperto at ilang climate scientists. Kung hindi ito magagawa, hindi na natin mapipigilan ang irreversible effects ng climate change. So, habang pinag-aaralan nila yung goal na yan, mga kapatid, ayan na, nagpasukan na po kung saan ba talaga nanggagaling ang problema. Na sumisira ng ozone layer, isa po sa talagang natutukan nila ng todo. Ayan, tinutukan, sige, lagot ka. Ito pong mga sasakyan natin. Kaya kasama po sa pagbabago na sinasabi nyo ay yung phase out po ng lahat ng internal combustion engine. So may mga bansa po na pagdating ng 2040 ay ipe-phase out na po yung mga internal combustion engine. So dahil po kasama ang Pilipinas dito sa sinasabi nating pagbabago, mayroon din tayong sariling batas, yung Clean Air Act. At ngayon, ito lang, mga nakaraang panahon, yung ating EVIDA Law, Electric Vehicle Industry Development Act. So, huwag kayong magtaka ha. Kaya nga po meron ng mga yan dahil nga po dito sa climate change. Ngayon, isiniksik to, itong jeep modernization. Di ba? Nung mga magagaling, isiniksik to. Uy, ito, dapat ma-modernize to kasi nagbubugayan ng usok, nagbubugayan ng carbon dioxide. Yan.
nagbubuga yan ng init o mainit daw. So mga kapatid, tingnan lang natin. Ito po bang sinasabi nilang pagbubuga ng carbon dioxide, ng nitrogen oxide, ng carbon monoxide, at particulate matters, at yung init na ibinubunga ng mga sasakyan, itong mga public utility jeep, mga PUV na yan, sila po ba ay nagbubuga ng mas marami? Or sila po ba ay nagbubuga ng mas kaunti? Kasi kung ang pag-uusapan naman po yung mga defective na mga jeepneys, ay syempre, wag mong itetest yan. Kasi pag tinest mo yan, bagsak talaga yan. Ngayon, ang ipatest natin, yung mga existing na jeep ngayon, ikondisyon yan at padaanin yan dito sa ating emission testing. Tingnan natin ngayon kung sino talaga yung magbubuga ng malakas na usok, malakas na nitrogen oxide, at maraming particulate matters. Hindi po ba? Yun ang importante. Ngayon, sino yung mas mainit? Hindi nangangahulugang sasabog na ang mundo sa sobrang init. Pero ayon sa mga siyentipiko, maaaring magkakaroon ng irreversible damage sa mundo. Dito sa Pilipinas, ang sabi po ay kailangan na sumunod tayo sa naturang pagbabago na ito. At kailangan itong mga jeepneys na to na hindi man lang umabot ng euro, nagbubuga to ng lason, mainit, at hindi na safe. Yun ang sinasabi nila. Kasi naman marami ring pasaway . Di ba? Kailangan ayusin mo para hindi mausok. Ayan, hindi nila inaayos. Tapos pupunta sa emission, papasa. Ang usok-usok. O sino may kasalanan doon? Di ba? Emission testing natin, pumapasa. Sa totoo lang, kung ang emission mo ay nakaset ka na sa Euro 2, hindi talaga papasa yun. Bakit pumapasa? Bakit nakakabiyahe? Okay, mga kapatid, ito na. Kailan ba nagsimula ang modernization na yan? Yan ay nagsimula nitong nakaraang administrasyon. At doon nga ay sinasabing mapalitan na, kailangan mapalitan na itong mga lumang jeepneys at palitan na ito ng Euro 4. So sa Euro 4, yan po ay mayroong EGR, no? Meron din siyang catalytic converter. At yung Euro 4 na yan ay computer operated na po yan. Pangalawa ay gumagamit na yan ng mas sophisticadong mga pyesa na talagang sakto, sabi nga kasi electronic na siya. Ngayon, meron siyang EGR, meron siyang catalytic converter para hindi lumabas yung mga lason. Ganun lang naman kasimple yun . Yung sobrang init ng makina mo, pabababain nitong EGR yung exhaust gas recirculation, pabababain yung init na yon. Okay, tatabunan niya ulit ng usok yon para mawala yung mga oxygen at hindi masyadong mag-fire. Pagkatapos noon, lalabas yon doon, yung usok na yon, doon ulit sa catalytic converter, haharangin ng catalytic converter yung mga lason na yon, mga hydrocarbons, nitrogen oxide, hindi naman niya lahat maharang . May lulusot pa rin . Di ba? Tapos yon, tambutso na. May usok pa rin. Kasi yung diesel particulate matter naman, mga kapatid, hindi naman kayang harangin yon ng catalytic converter. Kaya kung sinasabi nila, mga kapatid, yung Euro 4 na to ay hindi mausok. Sa ngayon lang yan. Kasi bago pa lahat ang makina niyan, bago injectors niyan. So, bagong-bago, sariwang-sariwa, pero bigyan mo ng ilang taon yan, parehas na lang yan itong mga jeepneys na to. Una ay ang laki ng minibus. Dahil sa laki ng minibus, ay kukonsumo ito ng maraming fuel. Kung i-compare mo, halimbawa, ito yung jeep, no? Ito yung minibus, ayan, no? Okay? Ito yung jeep, ito yung minibus. Mas maraming sakay, kukonsumo ulit ng maraming fuel kasi talagang mag-high RPM ka dyan tuwing umaabante ka. Okay? So dahil sa kumukonsumo ng maraming fuel, nag-high RPM ka, talagang nagagalit yung makina. At siyempre po mga kapatid, yung makina nito mas malaki compare dito sa mga lumang jeepneys. So dahil sa malaki ang makina niya, dadami nga yung konsumo ng fuel, mas mainit. Kailangan niyang mag-combust ng mas marami. Marami siyang susunugin doon na diesel. Boom! Lalabas doon yung sa tambutso. Usok na naman yon. Lalakas din yan sa kain ng gulong. Kasi mabigat yung kahan niya . Mabigat yung sakay niya. So, palaging galit yung makina mo, lalakas yan. Habang inililiko-liko mo yung manibela, kung mabigat yung sakay niya, ang bilis mapudpud yan, mga kapatid. So, dahil sa laki, ay nag-cause din siya ng maraming factor dyan. So, pag lumakas ka sa konsumo ng diesel, tataas din ng pamasahe. Sigurado yon dahil malulugi po itong mga operator kapag every 6 months bumibili sila ng gulong. Mas malaki po ang maintenance niyan. Kung yung mga lumang jeepneys, nasisiraan ng mga injectors yan, no? Yung mga old injectors, mura lang. Dito, pag nasiraan ka ng ganitong injectors, pinakamura nito surplus, 12,000, 13,000. Ang brand new, 45,000. Pataas. O, lumaki.
ang singilan dito. Lumaki rin ang maintenance niyan dahil hindi naman yan mura kapag papakalibrate mo. So yan ang pinaghahandaan nitong mga operator. So ito yung pagbabago mga kapatid. Ito yung pagbabago. So mula sa mura, nagbago, nag-shoot ang mga presyo nito, ang mga gastusin. Lumaki siya, uminit, lumakas ang konsumo ng diesel, umiinit ang makina kasi naka-aircon pa. Pag mainit po ang makina, tingnan nyo po yung mga naging pag-aaral dito sa global warming. Tingnan nyo po, yung mga video nila dyan, ipapakita yung lansangan, yung kalsada. Makikita nyo para may heat wave. Di ba? Kita-kita nyo may heat wave. Oh. Ngayon mga kapatid, itong mga minibus na yan, malakas talaga siyang mag-init. Doon pa lang sa may aircon siya yung singaw pa lang ng condenser Di ba? Umiinit talaga yun kaya nga nilalagyan ng blower yan Tapos yung init pa ng makina mo. Tapos napapagod siya ng gusto. Talagang marami siyang sakay, iinit yun. Yung jeep na dating isa lang, ginawa mong minibus, halos na doble yung init. Nako, ang laki ng idinagdag mo sa global warming. Kung yung 300,000 na mga units na all jeepneys, yung maliit, hindi naman talaga sila pwedeng lumaki doon sa minibus Sa taas pa lang. At yung haba naman ng minibus, siguro pwedeng magkaparehas kasi may mga jeepneys kasi dito na hinabaan Yan naman ang dapat kontrolin kasi ng gobyerno Huwag naman yung sobrang haba kasi ng mga jeep na kapag yung sasakay nandoon na sa tabi ng driver tapos matanda pa, uugod-ugod na ganun. Di ba? Ang hirap naman kasi, pinahirapan. Hindi kasi na-regulate So wala rin tayo masisisi doon sa mga pasahero na talagang hirap na hirap sa pagsakay nitong mga jeepneys. Kaya nga yan yung dapat sanang ayusin. Kaya lang, wala na tayong magagawa. Diba? Tanggal na sila Ano pa magagawa natin dyan, mga kapatid? So, nagdagdag ng init itong mga minibus na to. Wala na pong tatanggi dyan. Mas malaki ang makina niyan compared dito sa mga old jeepneys. Ngayon, yung mga minibus na yan, hanggat hindi yan nakakapuno ng sakay, tignan nyo po yung mga nasa EDSA na bus. Hanggat hindi napupuno ng karga, hindi yan aalis. Kaya pag yung lahat ng mga minibus na yan, nandyan na sa Recto, nandyan na sa Manila, sa Makati, at kung saan-saan pang lugar, ang dami nila. Tapos pagka 0 hour or yung tinatawag natin patay na oras, nako, tignan nyo kung gaano kahaba yan sa pilahan at gaano sila karami sa terminal. Ang lalaki niyan. At gaano ngayon sila katindi doon sa ating lansangan. Ipapakita ko sa inyo ito, yung picture ng mga jeeps na yan, ang dami nila isipin nyo kung puro minibus yan. Di ba? Sana makokontrol ng gobyerno. Sana tignan ni LTFRB yan. Di ba? Syempre, kung isa lang ang unit mo, lugi ka. Kasi isa lang unit mo, 10 kayo sa co-op, tapos ka dyan. So sigurado dito, meron ditong dadami ang units. Hindi ko lang alam kung legit yan na operator. Meron yan. Hindi mawawala yan. Sigurado. Kasi parang parang taxi na ngayon to Di ba? Sigurado may mamumuhunan na dyan. Ang ibinubugang usok nitong mga Euro 4 na to, itong mga minibus na to, parehas lang to sa ibinubuga ng mga jeepney. Yun nga lang yung mga jeepney kasi nga napapabayaan naman nila. Hindi nila napapakalibrate ng tama yung kanilang mga injectors, yung kanilang mga injection pump. Kaya tuloy, yun, nakikita sila ng mga madlang people na bumubuga ng usok. Tapos pasaway pa yung ibang mga driver, lalong-lalo na yung mga batang mga driver. Kung makaarangkada, akala mo sila may-ari ng oil companies Hindi na mauubos yung kanilang diesel. Habang binibirit mo yan at habang ina-adjust mo yung injection pump niyan, mabilis ka nga. Malakas ka namang kumonsumo ng diesel. Pero mga kapatid, kung ang pagbabatayan natin, itong isang inayos na jeepney at yung Euro 4 na yan, na minibus, mas maraming diesel particulate matter ang ilalabas nitong minibus. Gawa nga nung mas marami siyang diesel na nakukonsumo. Mas malaki yung kanyang mga piston. Mas mataas ang compression niya. Kasi nga po, kung hindi naman mataas ang kanyang compression, paano niya bubuhatin yung sobrang dami ng pasahero na yan? Paano niya yan itatakbo? Siyempre, bumigat din ang kanyang, kaha. Bumigat ang kanyang makina. Yun ang magbibigay ngayon ng pahirap sa makina at yun ang magbibigay ng usok pagdating ng panahon. Ngayon, hindi pa masyado yan, pero meron na po akong ilang nakikita. Ngayon, dahil sa wala naman siyang diesel particulate filter, kaya po bubugad din yan ng makapal na usok. Katulad din siguro nitong mga jeepney na inalis nila. Baka nga makapasa pa yung jeepney pagdating ng panahon kasi mas maliit ang mga makina niyan. Mga kapatid, ako po ay merong Hi-Ace Grandia. Ang akin pong city driving, yung fuel consumption ko sa city driving ay 6.5 kilometers per liter lang. So ito pong minibus, mas malaki to, naka-aircon din, mas mabigat ang kaha nito.
baka hindi niya kaya yung 6.5 kilometers per liter. So, mas marami ngayon yung diesel na magagastos mo. Tataas ang pasahe. Ito na naman, kapag ka nagtaas ngayon ng diesel, ang presyo ng diesel, dadami na naman yung magwewelga dyan. Sa pagbubuga ng carbon dioxide or carbon monoxide, lalamang lang ng konti itong Euro 4 dahil may catalytic converter siya. Itong si jeepney, dahil wala siyang catcon, syempre talo siya. Ngayon, kung itong lumang jeepney, lagyan mo ng catcon, catalytic converter, parehas lang din sila. Yung ibinubugan nilang mga hydrocarbons na yan, yung mga laso na yan, yung kasi ang trabaho ng catalytic converter, i-convert niya yan as yung safe na, na hangin na, safe na gas na. Kaya nga po sa ibang bansa, sa US, kapag ka ninakaw ang catcon o kaya halimbawa, tinanggal mo ang catcon mo or defective na yan, hindi ka na makakabiyahe. Pag tinanggal mo naman, crime yun. Ang Euro 4, wala po siyang DPF. Yung DPF, Diesel Particulate Filter, yan ay sa Euro 5. So, si jeepney, ganun din. Wala siyang EGR, kaya medyo babagsak siya. Kaya lang, kung ang babasihan natin ay yung usok na ibubuga ni Euro 4 at ni jeepney, talo lang ng konti si jeepney doon. Pero dahil nga sa mas marami ang makukonsumong diesel ni Euro 4, madodoble kasi konsumo niya eh. Kasi malaki si Euro 4 itong mga minibus na to eh. Samantalang si jeepney kaunti lang. Hindi pa hirap ang makina ni jeepney, walang aircon yan eh. 'Di ba? Tsaka mas magaan siya compare dito sa minibus. Hindi siya hirap, kakaunti lang halos yung usok na ilalabas nito. Kakaunti lang din yung nitrogen oxide. Itong Euro 4, bagsak pa rin po kasi ito. Malakas pa rin po ang pollution, mas doble pa kapag ka ito ay umabot ng 300,000 units yan. Aalisin nyo yung 300,000 units na PUJ. Yung talagang original na PUJ, papalitan nyo itong PUVs na to, ng mga minibus. Mas matindi po init yan, mas malakas. Yung heat waves na makikita mo dyan, mas matindi ang ipoproduce nitong sa global warming. Hindi siya yung pagbabago na sinasabi nyo. Kung gusto nyo, konting taas, Euro 5. Ang problema naman po sa Euro 5, lalong tataas ang presyo nitong sasakyan na to. Kasi sa Euro 5, dinagdagan na nila yan ng diesel particulate filter at nagdagdag pa sila ng isa pang injector. Kasi po, doon sa diesel particulate filters, dadaan doon yung maiitim na usok, susunugin ulit yun nitong injector na to. At paglabas ng usok na yon, malinis na hindi na siya yung maitim. Ang problema lang mga kapatid, sobrang init nun. Nag-produce na naman siya ng nitrogen oxide. Lalabas na naman dito, lason. Di ba? Ano naman nangyari ngayon? Euro 6. Yeah, Euro 6. Okay. Nagdagdag na naman sila ng panibagong tambucho dito. So, catalytic converter, DPF, diesel particulate filter. Tapos, ito, selective catalytic reduction. Doon naman, pagdaan ngayon ng nitrogen oxide, dadaan siya doon sa filter na yon, para siyang catalytic, para siyang catcon. Iko-convert na naman yon, pero kailangan na rito ng ammonia, NH3. So pagdaan ngayon doon sa filter na yon, ng nitrogen oxide, sasamahan ng ammonia, okay, magkakaroon ng chemistry yan, ang lalabas ngayon dito tubig. Lalong nagmahal. Ngayon mga kapatid, bawat inilagay na to, mahal yan. Kapag itong naubusan ka ng ammonia, kasi binibili din yan eh, o dagdag na gastos yan, dito sa mga operators, doon sa cooperatives nila, lalong-lalo na kapag ka nasira yung SCR mo. Selective Catalytic Reduction. Makakatakbo pa kaya? Itong mga nagbuo lang ng cooperatives, kaya pa kaya nila yan? Hindi na nila kaya yan. Mahihirapan na sila dyan. Sa gulong pa nga lang na pinopondohan nila linggo-linggo eh. Diba? Doon sa boundary nila, nagtatabi sila dyan. At yung kinikita nila, tapos hati-hatiin. Tapos pagka sa loob ng isang buwan, wala silang nabuong kita dahil may nasira, wala na, mag-aaway-aaway na. Magkakagulo na yan. Kaya titignan nyo eh, bakit po ba nakarating sa 5 and 6? Kasi nga, bagsak tong si Euro 4. Tapos ngayon, ang hinahanap natin pagbabago. Wala po eh. Di po ba? So, napamahal, tumaas ang pamasahe, lalong uminit ang mundo dahil biro mo, dodoblihin mo yung 300,000, dede 600,000 na yan. Kasi doble yung laki ng minibus, lumaki ang makina, lumaki ang body, lumaki ang mga gulong, lumakas ang konsumo ng diesel, lahat. Nagbigay ng mas mataas na init, na temperatura. Hindi tayo makakarating doon sa gusto ng buong mundo na by 2040 magpipik yung 2 degrees Celsius at bababa sa 2050. Diba? Hindi tayo makakarating doon. Goal ng Pilipinas na by the year 2028 nakakasabay na sa pagbabagong nangyayari
dulot ng climate change ang bawat komunidad. Pero kabilang pa rin naman sa mga key priorities ng bansa ang climate-smart industries and services at sustainable energy na siya ring gustong pagtuunan ng pansin ng 2030 deadline. Dahil ang gusto natin, pagbabago, mawala yung mga nagbubuga ng usok. Hindi naman nagbago eh. Wala naman nung nagbago doon. Alam nga ng mga, mga scientists yan. Alam ng mga magagaling na engineers. Kaya nga nakarating sila sa Euro 6. Ngayon, papunta sa Euro 7. Tapos, electric vehicle na. Mga kapatid, pagpasensyahan nyo na po ako. Kasi sa tagal na po na binablogs natin itong mga bagay na to, nakakalungkot lang din pong isipin na akala natin yung pagbabago, totoong pagbabago. Hindi naman po eh. Yung pagbabagong sinasabi nila, ang gusto lang nilang makita, yung itsura ng jeep na dating pangit, gumanda. Tapos habang sila ay bumabiyahe, naka-aircon sila, di ba? Pagdating doon sa pupuntahan, bababa sila at nakatayo silang bumababa. Okay. Pero paglabas nila, nandun din yung malakas na pollution. Mas matindi pa. Tapos matitindi ang traffic dahil dumami yung mga minibus na yan. Dati yung mga jeep lang. Tataas ang pamasahe mo. Ano ang pagbabago? Sana po, ang ibang bansa nga eh. Nakakahiya naman. Ang ibang bansa nga, inayawan nila yan eh. Tapos tayo pagbabago, ganyan. Kung talagang gusto ng pagbabago, sana hindi yung Euro 4. Sana electric vehicle. Yan ang talagang pagbabago. Bakit wala? Bakit walang ganun? Di ba? Kasi yung pagbabagong Euro 4, nandyan na lang yan eh. Di ba? Nandyan na lang yung Euro 4 na yan eh. Di-ready na yan eh. Nitong Isuzu, saka ng Hyundai eh. So mga kapatid, pagpasensyahan nyo po ako. Itong vlog ko na to, kung merong maniniwala sa inyo sa akin dito, thank you. Kung wala, vlog lang naman to eh. Di ba? Kaya yung mga kapatid nating mga drivers at mga operators, kaunting panahon pa. Basta ang importante, mga kapatid, kung halimbawa, matuloy man yan, doon kayo pumasok, wala tayong magagawa eh. Hindi naman tayo pwedeng hindi magtatrabaho, hindi kakain yung ating mga pamilya, yung ating mga anak. So mga kapatid, sana lang po, kung ang talagang iniisip dito ng gobyerno ay yung kalikasan, yung atmosphere, yung environment, mga kapatid, yung Euro 4, bagsak po yan. Pero kapag by 2030, hindi ito nagawa. Hindi nangangahulugang sasabog na ang mundo sa sobrang init. Pero ayon sa mga siyentipiko, maaaring magkakaroon ng irreversible damage sa mundo. Ibig sabihin, magdudulot ang climate change ng mga kalamidad at pangyayaring hindi na maaaring solusyonan pa. Extreme weather means extreme damage. Kung magpe-phase out po talaga, phase out na lang lahat. Wala po tayong magagawa dun eh. Kasi nga po, dun sa bidyong pinakita ko po sa inyo, ayan, ganyan ang mangyayari sa buong mundo kapag hindi po natin naingatan, kapag hindi po tayo tumulong sa tunay na pagbabago. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Kaawaan po tayong lahat ng Diyos sa mga nangyayari sa mundong ito. Maraming salamat po.